Oh, isa pa 'to, ha? Ako magtatanong lang, totoo bang sinabi mo 'to, Garcia? Kasi ang daming kumakalat na fake news ngayon, nakita ko lang 'to. Kaya tinatanong natin, totoo bang sinabi mo 'to, Garcia? Kasi kung sinabi mo ito, isa ka pa, ha? Basahin natin. George Garcia ng COMELEC, pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakilalang ex-marines. Gawin mo na magkalabasan ng ebidensya at maglaban kayo sa korte under oath. Pero kung ako nga sa'yo, tanggapin mo yung hamon ni Depensor. Public hearing. Under oath kayo pare-parehas na magkaalaman. Kung duwag ka, kasi ito importante to eh. This is very, very important. More than anything else. Bakit? Kasi COMELEC to. At may mga nanalo like the likes of Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, sila uh, uh, Pinky Lacson, wala sa survey. Lalong-lalo na ito si Kiko at saka si Bam. Wala sa survey, biglang nanalo. Nag-number 2 pa. Kaya importante na sinasabi, ito'y tumanggap ng mali-maleta. So, malaki ang posibilidad na ang mga nangunguna o ang nakaupo sa atin ngayon na liderato, hindi talaga na panalo. Hindi nyo binoto. Hindi binoto ng Pilipino. Binoto lang ni Garcia. Malaking posibilidad po yun. Unless patunayan ni Garcia. Kung meron man nahaharap sa public hearing, itong mama na to ang isa sa pinaka-importante humarap at imbestigahan. Dahil nakakatakot po yan. Senador, uupo 6 na taon, hindi naman nanalo. Congressman, uupo, hindi naman nanalo. Alisin na natin ang botohan. Baka sa 2028, eto pa rin animal ang nakaupo. Tapos hindi niya papatunayan na hindi siya tumanggap ng pera. Bay, delikado yun. Magkakaproblema tayo dahil ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon mawawala. Hindi na masusunod ng taong bayan. Kasi kung nagpanalo kayo nang hindi naman panalo, ibig sabihin, mandato ni Garcia yan. Hindi yan mandato na ng taong bayan. Kaya kung totoo itong sinasabi mo, sige, tuluyan mo, magdemanda ka. Better yet, kung hindi man yan totoo, magkaroon kayo ng public trial. Sumama ka, huwag kang duwag. Patunayan mo na hindi ka tumanggap ng maleta. Otherwise, yung mga binanggit ko, lalo na yung wala sa survey, tapos biglang nanalo, biglang nag-number 2 pa, peke ang pagkapanalo. It's only because of Garcia. Kung maduduwag tong tao na to, ang tanong, sige ilagay nyo sa comment section, duwag ba to? Lalaban ba to? Si Comelec Garcia. Next po. Ito si Holy Claire. Laging parang tama ito. Sige, pag-usapan natin to kasi binakbakan na naman si Sara. Walang niya. Ang problema natin, ghost projects. Ang gusto mong pag-usapan si Sara. Sige, pag-usapan natin. Type mo eh. Isip, ito ang payo ng palasyo sa mga umano'y inuuna ang politika at pagpwesto para sa 2028 elections. Baka raw kasi hindi pumasa sa kwalifikasyon ng Pangulo na isang ekonomista at marunong tumugon sa batayang pangangailangan ng publiko. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa.
Hindi kaya kinikilabutan. Wala na kayong pakiramdam. Wala namang kaluluwa ito. Parang hindi ba siya naalibadbaran sa mga sinasabi niya? Sabi niya inuuna pa politika, pambihira. Kauupo pa lang ni Bongbong Marcos, pinulitikan niyo na si Sara. Pinulitikan na nung amo mo. Tapos sasabihin mo pa, ang iisipin, kakaunlad ng bayan, pambihira. Nagtaasan ng presyo ng bilihin, nagbaha-baha dahil sa ghost projects. Tapos tumatanggap ng maleta si Bongbong. Ikaw pa may gana magsalita ng ganyan. So sa mga Ano kaya tingin niyo dito kay Claire? Sige nga, may pakilagay sa comment section. Hindi na kaya tinatablan to ng hiya? nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon ng nilalapitan at naiisip ang administrasyon bilang potensyal na presidential bet, humirit ang Malacanang na bakas ang diplomasya kay PBBM sa latest engagements nito kasama ang mga dating katunggali sa pagkapresidente. Pink socks, Pacquiao memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Yun. So pinuntahan niya si Lenny, pinuntahan niya si Pacquiao. Ang galing ni Sara, no? Ganyang kalakas ang Duterte. Bakit? Ay, alam mo, ngayon ko lang natanto na grabe ang Duterte, nagpapakain ng tae. Pasensya na sa mga kumakain, nagpapakain ng suka. Pinakain niya si Bongbong ng suka, di ba? Galit na galit siya dyan kay Lenny. Nag-declare lang si Lenny, bigla niyang pinuntahan, si Sara, bigla niyang pinuntahan si Lenny. Nag-declare lang si Sara, bigla naman siya nagpunta kay Isko. Nag-declare lang si Sara, nagpunta naman siya kay Pacquiao. Ang lupit. Kinain mo lahat ng suka mo. Pero yan ang style ni Bongbong. Makiki-unity. Kasi hindi niya kayang manalo ng on his own. Tapos, pag hindi ka na kailangan, gagawin kang parang basura. Pero may tanong ako. Kasi dati pa yan. Nasaan na si Bongbong Marcos? Tinago na. Tinago niyo si Bongbong. Ang laki nung bintang sa kanya. Ang laki nung paratang sa kanya. Pero si Claire na naman ang sumasagot. Tinago niyo si Bongbong? Or tinago niya na yung maleta? Busy siya kung saan niya itatago yung mga pera. Baka kung kani-kanino ipapangalan, baka yung mga properties niya, ililipat ng pangalan, hindi natin alam. Bigla na namang nawala. Ay, naku Claire. Tinago na o tumago na si Bongbong Marcos. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Lenny Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit Nagbabasa, no? Sino sumulat niyan? Si Lisa. naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagsiserbisyo para sa bayan. Hindi raw maaasahang papangalanan ng Pangulo ang mga napupusuan niya, pero nananatiling maingay ang usapin ng pagbuo ng alyansa sa pagitan ng administrasyon at oposisyon. Sa pinakahuling pagkikita ng mga lokal na pamahalaan, spotted sa social media post ni PBBM ang litrato nila ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa nasabing event. Ito wala talagang bayag to si Bongbong. Pasensya na po walang paninindigan talaga to si Bongbong. Parang hindi lalaki. Pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno, nagkomento naman si Vice President Sara Duterte at sinabing tila kalat ang administrasyong Marcos at hindi lahat ng cabinet secretaries ay magaling.
Sagot ng palasyo, Let us look who's talking. mukhang tumama naman daw ang bise dahil bilang naging Deputy Secretary ito, hindi raw naman inaasahan ni PBBM na ang itinalaga at pinagkatiwalaan niyang hahawak sa ahensya ay aamin pala na wala siyang alam sa larangang ito. Goes vouchers, goes food packs, goes laptops, goes school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Kung lahat ng mga sinasabi ni Claire, totoo, hindi sana malakas si Sara. Alam mo, ako naniniwala ako, malakas si Sara because Duterte siya. Given na po yun. Pero alam nyo, kung talagang totoo yung binibintang kay Sara, regardless kung Duterte siya, hindi po malakas si Sara. At kung totoong nagtatrabaho si Bongbong Marcos ng maayos, makakalimutan na ng taong bayan ang Duterte. Alam niyo ba kung bakit until now malakas ang Duterte? Dahil yung iniwang legasya ni PRRD na i-compare sa ginagawa ni Bongbong. It's just like night and day. Araw at gabi. Ganun ang difference, ang layo. Pero kung ginawa ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin, yung dinoble niya, triniple niya yung ginawa ni PRRD, makakapurma ba si Sara? Tapos ganyan ang bintang nyo kay Sara? Hindi na makakapurma si Sara. Kaya lang kasi, hindi totoo yung bintang nyo kay Sara at adik yung presidente at hindi nagtatrabaho, kaya nananatiling malakas si Sara. Mahirap bang intindihin yung bilang abogado? Lahat daw ng kalat na ito ng bise, winawalis ngayon ng administrasyon ni Secretary Sonny Angara. Ngayong mayroon ng mga pinagpipili ang pambato ang administrasyon, makakalusot kaya sa 2028 elections ang umano'y multo ng Vice Presidente sa Malacanang. Para sa agenda, Ivy